pagsimula na natin gawin, awitin natin, Jesus is the one. When the day is dark before you, and the clouds are hanging low, there is one who watches over you. Everywhere that you may go, Jesus is the one. Yes, He's the only one. Let Him have His way until the day is done. When He speaks, you know the clouds will have to go. Just because He loves you so. Oh, if you are sad, oh, if you are sad and lonely, life is but a empty thought. With a prayer to Jesus only, He will drive away the gloom. Jesus is the one. Jesus is the one. Yan, mga bata na tayo tumayo. Yes, He is the only one. Let Him have His way until the day is done. When He speaks, you know the clouds will have to go. Just because He loves you so. When you come to cross the river, when you come to cross the river, He will be your friend and guide.
serve thee because I love thee. I will serve thee because I love thee. You have given life to me. Yes, Lord, I was nothing until you found me. You have given life to me. Heartaches, broken people, ruined lives are why you died on Calvary. Your touch, that's what I long for. You have given heartaches to me. Broken people, oh heartaches, broken people, ruined lives are why you died on Calvary. Your touch, that's what I long for. You have given life to me. I love you, Lord. I love you, Lord. And I lift my voice to worship you. Oh, my soul, rejoice. Take joy, my King, hearing what you hear. May it be a sweet, sweet sound in your ear. Amen. O Diyos na dakila, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus Kristo, Lord God, ibinabalik namin, Lord God, sa iyo ang taos-pusong papuri at pasasalamat, kataas-taas ang pagsamba, Lord God, sa iyong kabutihan, Lord God, sa aming buhay, Panginoon. Maging sa hapon ito, Lord God, na iyong pinagkaloob sa amin, Panginoon, na makapiling ka, Lord, at makausap sa pamamagitan ng panalangin. Lord, maraming salamat sa iyong biyaya, Lord God, sa galing ito, Panginoon. Sa aming paglapit, Lord God, hinihiling po namin, Lord, na patawarin po, O Diyos, ang aming mga pagkukulang, Lord God, na nagawa sa iyo, mga pagkakamali, O Lord God. Alam po, Diyos, ang nais na aming puso, Panginoon. Ito po, Diyos, ang nais ng aming kaluluwa, Panginoon, upang makausap ka, Panginoon, sa gabing ito, Lord God. At makakommune, Panginoon, ang iyong Santong Espiritu, Lord God. At maihayag sa iyo, Diyos, ang aming mga pangangailangan, Lord. Sapagkat alam namin na kung wala ko, Lord, ay wala kang magagawa sa hapong ito, Lord God. Dalangin namin, Lord, na ikaw patuloy na manguna, magpala sa aming gawain sa pagsimula hanggang sa pagtatapos, Panginoon. Maging ang mga kapatid namin na gumaganap din ng ganitong uri ng gawain, pagpalain mo din nawa sila, Lord God. Mga kapatid namin, Lord God, napadako pa lamang sa bahay-sambahan, ikaw, Diyos, ang patuloy na maging ang Panginoon. Sa gabing ito, Lord God, ang pangalan mo, Diyos, na nawa, O Diyos, ang siyang maitaas, at nawa, O Diyos, magkamit ang bawat isang muli ng biyaya, O Lord God, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Without you, Lord, we can do nothing. At dahil po, Diyos, na ang iyong presensya ang siyang maghari sa gabing ito sa aming kalagitnaan. At Lord, magkamit ang bawat isa ng katugunan sa aming mga dalangin, Lord God. Palain po, O Diyos, ang mga puso, bawat kaluluwa, O Lord God, na naparito dahil sa iyong dakilang pangalan. O Lord God, upang ikaw ay maitaas at maluwalhati mo, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang mag-meet, Panginoon, ng kanilang expectation, Lord God. Maging ang gagamitin mo sa likod ng pulpito na nagpagsalita ng iyong mga salita, Lord God. Ikaw, Diyos, ang patuloy na magpala, Panginoon. Ang lahat ng ito, Diyos, ay patuloy naming dinadalangin,
sumasampalataya kami, Lord God, na Ikaw, Diyos, ang tutugon ng lahat ng mga bagay na ito, dakilang pangalan ng aming Panginoon sa Kristo, naming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Dahil na kung makakapo ang bawat isa. Amen. Salamat sa ating Diyos. It's good to be back in the house of the Lord, mga kapatid. At salamat sa ating Diyos muli na tayo binigyan ng ganitong pagkakataon na maging kabahagi ng prayer meeting, mga kapatid. Tunay na ang Diyos lamang ang nagbibigay ng ganitong opportunity para sa atin upang ilaan natin sa Kanya ating mga pangangailangan, mga kapatid. Amen. At kung meron man po kayong mga prayer requests, ay malayaw nyo kung may padating dito sa harap upang mabasa po mamaya ng ating kapatid. At kung meron man sa inyo may testimony o mag-aalay ng awit, ay mamaya po ay bibigyan natin ng pagkakataon. Awitan po na natin ang isang masayang awit na ating Panginoon. Awitin mo isasabing wonderful. Number 169 ang ating mga songbook. Oh, my heart sings today, sings for joy and gladness. Jesus saves, satisfies, vanishes my sadness. Oh, my heart sings today, sings for joy and gladness. Jesus saves, satisfies, vanishes my sadness. Guilt is gone, peace is mine, peace like to a river. Jesus is wonderful, mighty to deliver. Wonderful, 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 Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Saving me, keeping me from all sin. Amen. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Once a slave, now I'm free, free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Now the sins of the past have been all forgiven, and my name is inscribed on the book of heaven. Wonderful, 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 Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Living here with my Lord, living here with my Lord, in a holy union, day by day, all the way, holding sweet communion. Oh, what change grace has wrought in my lowly station, since my soul had to sing full and free salvation. Wonderful, 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 Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Saving me and keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Amen. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Salamat sa ating Panginoon sa mga awitin ito. At tayo natapos na sila sa bahagi ng ating gawain. Ang pagkatestimony, mga kapatid, o pag-aaral ng awit. Tayo sa bigyan ng pagkakataon. Burn up. Amen. So, pagpalang gabi po sa bawat isa sa Panginoon sa Kristo. Binabalik ko po muli mapulit na salamat sa ating Panginoon sa muling kagalingan na nagkaloob niya sa amin. Dahil nung linggo, pag-uwi ko, so sumumagad yung pangaramdam ko. So, tuloy siya hanggang Monday. Pero nung Monday, kinalim ko yung kagalingan at doon pinagkaloob ng Diyos yung muli kagalingan. So, though isipon at umo, pero nandun pa rin may kita yung kilos ng kamay ng Diyos na hindi nagbabago na siya pa rin yung nagpapagaling.
Kaya sa Diyos ko po binabalik ang lahat na pupulot na salamat. Bless you, Brother Ralph. Salamat sa ating Panginoon sa testimony yun. Meron pa po ba mga kapatid? Sister Christine? Nais ko din po pa rin ang salamat sa ating Panginoon sa patuloy na pag-iingat at sa patuloy na pag-provide ng mga pangailangan. Meron din sa lubosang kagalingan sa aking braso at walang pangulong maghapon. Kaya sa Diyos pang lahat na pupulot. God bless you, Sister Mercy. Salamat sa ating Diyos sa testimony yun. Na tunay ang ating Panginoon na nagpapagaling mga kapatid. Meron pa po ba mga kapatid? At kung wala naman ay nais ko rin ibalik sa ating Diyos papulit pa sa salamat sapagkat tunay na all things work together for good to them that love the Lord mga kapatid na ang testimony ko ay ganoon pa rin sa eskwelahan. Naiwan ko kasi doon yung grade ng mga bata. Buti na lang may teacher ako na pag-iwanan doon at nakuha ng advisor sa akin yung grade. Kasi ako ay subject teacher lang. So, kailangan ipasa sa mga advisor para sila yung magsulat ng grade. So, nung hinanap sa akin ng advisor yung grades, ay nasa bahay ako kanina. Buti na lang, naiwanan ko dun sa faculty. Kaya, salamat sa ating Diyos dahil ang mga bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa para sa ikabubuti ng mga nagsisiilid sa ating Panginoon mga kapatid. Sa Diyos ang lahat ng pupuri ko sa salamat. At kung wala na, ay nais kong dumako na tayo sa pinaka-ugat na bahagi na ating gawain, ang pagkikinig ng salita ng ating Panginoon. Amen. Inaanyahan kong bawat isa na tayo muling tumayo. At binibigyan ko po ng pagkakataon ng sino man sa inyo na gustong gumamit ng palikuran habang naghahanda ang ating mga ngaral. Awitin natin ang awitin sa sabing Flow Through Me, Holy Spirit. Flow through me, Holy Spirit.
Tayo magpanalangin. Dakilang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoon Kristo, Panginoon. Muli kami, Panginoon, nagpapasalamat, Panginoon, sa gabi nito, Lord, sa kalakasang taglay namin, Panginoon, sa buhay, Panginoon, maging sa pag-iingat, O Diyos, sa buong maghapon, Panginoon. Kaya man, Lord, ka namin pinagalingan, Lord, ka kami man ay nasa trabaho, sa eskwelahan, at sa bahay man, Lord, ka tunay na, O Diyos, hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Hindi ka nagkulang, Panginoon, sa bawat sa Panginoon. Sumayo, Lord, ang lahat ng kapurihan at pasasalamat, Panginoon. Wala kami, O Diyos, may pagmamalaki, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon. Ang lahat ng gawa namin, Panginoon, ay isang maruming basahan lamang sa iyo, Lord. Narito kami, O Diyos, nagpapakumabas sa inyong harapan, Panginoon. Kinikilala namin ang aming mga sarili, Lord God. Wala kaming magagawa, Panginoon, kung wala ka, O Diyos. Naway, Panginoon, abutin mo, Lord God, ang bawat isa sa amin, Panginoon. Bilang pagbubuhay, Lord God, ang iyong mga salita, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang siyang mabot ng aming mga puso, Panginoon. Alam mo, Lord God, ang mga expectation ng aming mga puso, Lord. Ikaw, Panginoon, ang siyang mabot, Panginoon. Naway, Panginoon, hindi matapos ang gawain ito, Lord God, na hindi mo kami pagpapalain, Panginoon. Naway, Panginoon, sa aming pagdulog, Lord God, sa iyo mamaya ay makarating sa luklukan ng iyong awa, Lord God, ng aming mga panalangin, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, sa gabing ito, Panginoon. At naway, Panginoon, sa gabing ito, Lord God, ko, Diyos, ang siyang manguna sa bawat isa, Panginoon, sa aming lalakayin na iyong salita, Panginoon, Lord ko, Panginoon, ang siyang magbigay ng wisdom and knowledge, Panginoon. At naway, Panginoon, mapapurihan ka namin, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Naway, Panginoon, hindi matapos ang gawain ito, Lord God, na hindi ka namin napapapurihan, Panginoon. Na ibabalik, Lord God, sa iyo ang luwalhati at pagsamba, Panginoon. Sumayo, Lord God, ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa dakilang pangalan ng Panginoon Kristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Bago tayo makupo, ay tayo magbubukas ng banal ng sulatan. Buksan natin sa John chapter 1 sa verse 44. Sabi niya dito, Now Philip was from Bethsaida, the city of Andrew and Peter. Philip findeth Nathanael and said unto him, We found him, of whom Moses in the law and the prophets did write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. And Nathanael said unto him, Can there any good thing come out of the Nazareth? Philip said unto him, Come and see. And sa verse 47, Jesus saw Nathanael coming to him and said of him, Behold, an Israel indeed, in whom is no God. Amen. At yan ang salita ng ating Panginoon. Ipalain ng Diyos ang bawat isa. Tayo po'y malayan ng mga po. Amen. At isang magandang gabi sa inyo lahat sa pangalan natin Panginoon Kristo. Amen. It's good to be back in the house of the Lord, mga kapatid. Amen. At sa Diyos ang lahat ng papuri at pasasalamat, mga kapatid, sa gabi nito. Sa patuloy na pagbibigyan niya sa atin ng kalakasan, mga kapatid. Amen. At tunay na patuloy tayong nakaka-survive, mga kapatid, dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Amen. Nakakalahati tayo ng linggo at taglay pa rin natin ang kalakasan na patuloy niyang binibigay niya sa bawat isa. Amen. At bagamat may kanya-kanya tayong pagod, diba? Kahit nasa bahay man tayo, sa trabaho o sa eskwelahan, nandun yung pagod, pero ang Diyos ang patuloy na nagbibigay sa atin ng kalakasan, mga kapatid. At hindi yun naging hadlang, mga kapatid, para hindi natin muli siya masamba, mga kapatid, di ba? Hindi yun naging hadlang para hindi muli tayo pumarito, mga kapatid. Amen. Narito tayo dahil meron tayong purpose sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen. At hindi lang tayo pumunta dito, mga kapatid, upang magpalipas oras, di ba? Kung sa tutusin, kung sa ibang tao, yung mga ganitong oras pag galing trabaho, pagpauwi sa kanilang mga bahay, di ba? Magpapahinga na, di ba? Merong natutulog sa hapon, di ba? Kasi nagamit mo yung lakas mo sa buong araw. Pero tayo narito dahil alam natin na meron tayong kailangan sa ating Panginoon, mga kapatid. At ang Diyos lang ang siyang makakapagbigay ng, mga kapatid. Amen?
Ang Diyos lang siya magpo-provide ng mga pangangailangan natin. Kalakasan man yan o financial, mga kapatid, di ba? Kaya narito tayo sa ating Panginoon. At ang Diyos din ay may kailangan din sa atin, mga kapatid. Amen? Palagi pag pupunta tayo dito, dapat hindi lang tayo yung may kailangan sa ating Panginoon. Ang Diyos din may kailangan sa ating, mga kapatid. Amen? Kung meron tayong kailangan sa ating Panginoon, kinakailangan din ng ating Panginoon na sumamba ka rin sa Kanya, mga kapatid. Amen? Hindi lang tayo nag-expect sa ating Panginoon. Ang Diyos din mismo merong ina-expect sa atin, mga kapatid. Diba? Hindi lang tayo uupo dyan para magpalipas ng oras, mga kapatid. Dahil sayang, mga kapatid. Diba? Sayang yung pagpunta natin dito na uupo lang, parang wala lang nangyari. Diba? Kumbaga, yung pagpunta natin dito nagiging sistema na lang. Diba? Wala na dun yung init sa pagpunta sa church, mga kapatid. Diba? Lagi tayong may purpose, mga kapatid. Sabi ni Brother Branham, hindi ka pumunta dito dahil parang wala lang or hindi ka naniniwala sa supernatural, mga kapatid. Sinabi niya dyan, dahil pumunta ka dito dahil may purpose ka, mga kapatid. Amen. Sa lahat ng bagay sa pagpunta mo dito, dahil naniniwala ka ng Diyos ang patuloy na nagbibigay sa atin na pagpapala at nagpo-provide ng mga pangangailangan. Amen. At sa labing ito, hindi ako yung papasdagal. Hindi naman talaga ako nagpatagal. At ngayon na lang ulit ako nakatayo. Kala ko din ako tatayo. Kasi masarap lang yung nakikinig, mga kapatid. Pero may mga kailangan pa rin tayong gampanan. At sa Diyos ko, binabalik ang lahat ng papulot ko sa mga bagay niya. Nawaya, matagalan ulit. Yung pagtayo ko dito. Masarap makinig ng salita natin kapag nandiyan ka sa upuan at yun ang ngaral, di ba, mga kapatid? Napakasarap makinig, tapos yung expect mong yung pangaral, nandun, naaabot ng ating Panginoon, mga kapatid. Diba? Tunay na kapag gano'n yung mga bagay yun, sabihin, may purpose na yung ating Panginoon at kinakausap ka natin Panginoon, mga kapatid. Diba? Sa bawat pangaral dito sa harapan, mga kapatid, dapat ang expect mo is yung makausap ka natin Panginoon, mga kapatid. Diba? Huwag mo expect yung iba. Diba? Dapat laging sarili mo, mga kapatid. Diba? Wala kang pakialam sa iba, mga kapatid. Diba? Wala kang pakialam sa katabi mo. Dapat yung sarili mo, mga kapatid, na maabot mo yung pinag-uusapan, yung salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Diba? Kasi sayang yung pagpunta natin dito, mga kapatid. Amen. At isang papulit at salamat sa ating Panginoon sa patuloy na pagbibigay niya sa atin sa akin ang kalakasan, mga kapatid. Ang isa, pagpaprovide ng mga pangailangan at sa pag-iingat niya sa trabaho, mga kapatid. Pagkamat di man ganun kadali na 6 days, ayan, naranasan na rin ng ating kapatid si Brother Albert. Naranasan niya yung environment doon, mga kapatid. Tuloy na mahirap. Hindi siya ganun kadali. Kumbaga, bibilad ka sa araw, tapos ako kasi may times na lumalabas ako, may times na papasok din ako sa opisina. So, doble-doble, pero ang Diyos ang patuloy na nagbibigay sa akin ng kalakasan, mga kapatid. At isang malaking bagay, yung mga ganun, mga kapatid, na taglay ko pa rin ng kalakasan, mga kapatid. Amen. At isang testimony, mga kapatid, na yung sa bawat bagay, mga kapatid, sa simpleng bagay na patuloy mong hinihiling sa ating Panginoon, nandun yung Diyos na tumutugon, mga kapatid. Amen. Bagamat simple, mga kapatid, kahit nga yung tinitestimony ko sa inyo, mga kapatid, na yung sa pagsakay ko lang ng tricycle, mga kapatid, di ba? Yung hinatid ako hanggang doon sa may gate ng Meralco. Kasi hindi naman ako naka-ano nun. Kumbaga, naka-t-shirt ako. Tapos, ayun, hinatid ako hanggang sa Meralco ng Sabado. Kasi sabi niya, pag Meralco ko ba, napao nila ako. Tapos, ayun, hinatid niya ako hanggang sa, dapat kasi hanggang lang ako, is doon. Tapos, nag-walking ako doon. Hinatid ako. Tapos, bigla na lang siyang bumalik. Akala ko, meron pa siyang pupunta, di pala. So, parang, ang Diyos ang nagpo-provide ng mga ganong bagay, mga kapatid. Sa simpleng bagay, pati yung last ng testimony ko, mga kapatid, sa mga hindi ko makakalimutan yung time na yun kasi sobrang init. Hindi ko alam kung last year yun, sobrang init. Sabi ko, Lord,
naway maging malilim yung panahon. Kasi kahit yung payong ang init talaga, trick na trick yung araw na yun. Tapos biglang may tumigil sa akin yung kotse. Gulat ako. Sabi niya, saka uwi. Saan daw ako papunta. Tapos sabi ko, ay, doon po ako sa sa Pasig Palengke. Yun yung sinabi ko. Sabi niya, sakay ka na. Nung una, nag-alala ako. Siyempre, hindi mo naman kilala yun eh. Kumbaga, umaya, kung saan ka sandalin, di ba? Tapos, maya ko na lang, mabos yan, nasa mali ko. Ganun yung mga ganun yung mga nangyayari sa mga panahon ngayon, mga kapatid, di ba? Kumbaga, hindi mo na alam kung anong haka ng puso ng tao, mga kapatid. Diba? Napaka-delikado lang. Pero nandun yung Diyos yung pagkilos. Tapos nung pagsakay ko, bagong-bago yung kotse niya, mga kapatid. Tapos nagkukwento siya na bagong bili niya yung kotse niya kasi natapos na siya sa pagbabarko, mga kapatid. Masapa siya sa barko. Tapos napagtapos niya na lahat ng anak niya. Tapos yung mga anak niya, abogado na, ganyan. Hanggang sa nagkwentuhan kami. Tapos binigay niya yung contact number niya na kasi yung time na yun, susunduin niya yung asawa niya dun sa Pasig. And imagine, mga kapatid, di ba? Napaka, tawag dito. Parang posible na magkano kami, magka-direct kami, mga kapatid. Tapos, maihatid ako hanggang Pasig Palengke, di ba? So, libre pa, nakakotse pa ako. Malamig. So, hindi ko kinailangan sumakay hindi ko kinailangan maglakad pa kasi sobrang init. Yung mga bagay na yun, sa Diyos ko, patuloy na binabalik ang lahat ng papuri ko sa mga kapatid. Natunay na ang Diyos kapag pagtiwala ka sa Kanya, mga kapatid, nandun yung Diyos patuloy na dilingin sa ating mga panalangin, mga kapatid. Diba? Ang Diyos ang patuloy na nagbibigay sa atin at nakikinig sa mga panalangin natin, mga kapatid. Diba? Kahit nga hindi panalangin yung sabihin mo lang. Diba? Nandun yung Diyos, mga kapatid. Amen. At sa pag-uusapan natin, mga kapatid, dito sa binasa natin, sabi dito, we found Him, come and see, mga kapatid. Amen. At yan ang title natin. Sabi niya dito, na kung makikita niyo, mga kapatid, sa story ni Nathaniel, mga kapatid, sabi niya, dito, sa binasa natin, mga kapatid, na si Nathaniel, mga kapatid, kilala ng ating Panginoon. Diba? At alam niya yung pagkatao ni Nathaniel, mga kapatid. Sabi niya dito, at si Felipe nga ay taga-Bethsaida sa bayan address at ni Pedro, nasumpungan ni Felipe si Nathaniel, mga kapatid. Kaibigan to, at sinabi sa kanya, nasumpungan namin yung sinusulat ni Moses sa kautusan at gayon din ang mga propeta, si Jesus na taga Nazareth, mga kapatid. So doon pa lang parang ni-introduce na ni Philip si Jesus Christ kay Nathaniel, mga kapatid, na nakita na namin, diba, yung sinasabi doon sa kasulatan ni Moses, mga kapatid. Kasi noong time na yun, diba, si Moses talagang kilala siya, mga kapatid. At pinaniniwalaan siya propeta, mga kapatid. Sabi niya dito, at sinabi sa kanya ni Nathaniel, mangyayari bagang lumitaw ang anumang magaling na bagay sa Nazareth, mga kapatid. Di ba? Kumbaga nagtatanong pa si Nathaniel na meron bang mabuting bagay? Di ba? Sabi niya, sinabi sa kanya ni Felipe, kung marito ka, tignan mo, di ba? And sabi niya, Philip said unto him, come and see. At sabi niya dito, nakita ni Jesus si Nathaniel na lumalapit sa kanya. Diba? So malayo pa lang, mga kapatid. Palapit pa lang si Nathaniel, nakita na ni Jesus, mga kapatid. Diba? Na palapit sa kanya si Nathaniel. At sabi niya dito, sabi ni Barbara dito, he said, it's not me. Dito, sabi niya, kumbaga, kung paano nakilala ng ating Panginoon si Nathaniel, mga kapatid. Diba? Doon pa lang sa malayo, sabi niya, narito ang isang tunay na Israelita, mga kapatid. Diba? Ganun yung pagpapakilala ni Jesus kay Nathaniel. Tunay na Israelita, mga kapatid. At sabi niya,
pakinggan nyo, nasa kanyang walang daya, mga kapatid. Diba? Kilala ng ating Panginoong Hesus yung puso ni Nathaniel, mga kapatid. Diba? Alam niya ang lahat ng bagay na meron sa ating mga kapatid. Kaya nasabi niyang, tunay na Israelita na sa kanya'y walang daya. Diba? Katulad ni Job, mga kapatid, na kilala ng Diyos si Job, mga kapatid. Diba? At walang taong matuwid maliban sa kanya, mga kapatid, sa lugar na yun. Diba? At ganun din si Nathaniel, mga kapatid, kung mapapansin nyo. Diba? Sabi niya dito, sabi nga dito ng Brother Branham, if I should express that to, say, I turn around and say, this man standing here. Diba? Sabi ni Brother Branham, kung sa madaling sabi, kung ako yung magsasabi dito, sabi niya, if I had never seen him, I say, here's an honest man, a Christian believer, a truthful, mga kapatid. Diba? Totoong mananampalataya. Diba? Imagine kung ganun ka ipapakilala ng ating Panginoon, mga kapatid. Narito, tapos ano mo yung pangalan mo, diba? Na walang daya, diba? Ang tunay na mananampalataya, mga kapatid. Diba? Gaano kasarap na makilala ka ng ating Panginoon sa ganung bagay, mga kapatid. Diba? Nandun yung matutuwa yung puso mo kasi alam ng Diyos, yun laman ng puso mo, mga kapatid. At sabi niya, imagine hindi pa sila nakikita, mga kapatid. Hindi pa sila nagkakilala, pero alam na ng Panginoon yung alam na ng Diyos yung pagkatao ni Nathaniel, di ba? At nakita ni Jesus Nathaniel na lumalapit sa kanya at sinabi ang tungkol sa kanya, narito ang isang tunay na Israelita na sa kanya walang daya. Kaya sabi sa kanya ni Nathaniel, sinabi sa kanya ni Nathaniel, saan mo ako nakilala? Di ba? Kahit ikaw, kahit tayo, tapos sabihan mo ako ng ganito ka. Diba? Saan mo ako nakilala? Saan di naman kita kilala, hindi naman tayo nagkita before. Diba? Pero, makita nyo, diba? Kung makikita nyo dito, sabi ni Jesus, ay sumagot, sinabi sa kanya, bago ka tinawag ni Felipe nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos, ay nakita na kita, mga kapatid. Diba? Bago ko pa man tawagin, mga kapatid, dito, sa salita ng ating Panginoon, diba? Bago ko pa man tawagin dito sa pagkakilala sa ating Panginoon, alam na ng Diyos, mga kapatid. Kilala ka na niya. Diba? At sabi niya dito, kung sabihin niyo, mga kapatid, ikaw, isang tunay na Kristiyano, mga kapatid. Diba? Mananampalataya. Sabi niya, whence knowest thou me, Rabbi? Or here, I'm stranger to you. How did you know I was believer? Mga kapatid. Diba? Kung ilalagay niyo yung salitang yun, how did you know I was a Christian, mga kapatid? Diba? Napakasarap pakinggan na paano mo ako nakilala, paano mo nasabing Kristiyano ako, mga kapatid. Kung sa mga tao, diba, na hindi natin di pa natin nakikilala, pero dahil sa nakikita nila sa'yo, mga kapatid. Diba? Pag nakikita nila yung Diyos sa'yo, mga kapatid, diba? Hindi mo kailangan sabihin na isang Kristiyano, mga kapatid. Diba? Sila mismo magpapatunay na yan, Kristiyano yan. Diba? Kapag dating sa mga pagdating sa mga gimmick, mga kapatid, diba? Kung makikita nyo sa mga party, pag nag-ayaan, hindi yan pwede. Kristiyano yan, mga kapatid. Diba? Kasi nakikita nila yung pagkilos mo, mga kapatid. Diba? Pinasalamat ako sa ating Panginoon doon sa trabaho kapag meron silang gayaan, birthday yan. Alam na nila na hindi talaga ako sasama, mga kapatid. Kasi puro mga lalaki doon, so mag-inuman sila. Diba? So, hindi na nila ako nayayaya. Diba? So, alam na nila na hindi ako umiinom, mga kapatid. Diba? So, nakikilala nila, mga kapatid. Pag pinanindigan mo kasi yung tinatayuan ng mga kapatid, alam na nila at hindi ka nakukulitin, mga kapatid. Diba? Although, sa una, talagang tutuksohin ka, mga kapatid. Diba? Asarin ka pa kung ano-ano. Pero hanggat hindi ka nagpapatukso, mga kapatid, hanggat hindi ka papatalo, at alam naman ng Diyos yan, mga kapatid. Diba? Tatayuan ka naman niya. Diba? At hindi ka basta-basta hanggang doon lang, mga kapatid. At makikilala nila yung tunay na paglakad mo pagdating sa salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Sabi niya, Amen. At ayan, nung
kilala ng ating Panginoon at nakilala niya, sinatay niya mga kapatid. At kung kilala natin ang Diyos na pinaglilingkuran natin mga kapatid, di ba? Hindi lang basta kilala natin ang ating Panginoon. Hindi lang basta kilala tayo ng ating Panginoon. Dapat alam din natin yung Diyos na pinaglilingkuran natin mga kapatid. Hindi lang basta lang tayo sumamba or basta lang tayo pumunta ng simbahan. Dapat alam din natin yung purpose natin mga kapatid. At alam natin yung pinaglilingkuran natin mga kapatid. Amen. Sabi niya dito, if you haven't been with the mate Jesus Christ and been born of a supernatural, you can believe the supernatural mga kapatid. And when a man is born of the Spirit of God, God is creator. And when part of God is, I'm a part, Trans Branham sabi niya, he's my father, he looks like me, or I look like him, rather. We're about the same size and full of lot of features because I'm an offspring of his. Sabi niya, and if I become an offspring of God in my soul, then my soul is like in something on the order of God, mga kapatid. It believes the supernatural. Dahil bahagi tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Diba? Sabi niya, it believes the supernatural. It believes for anything. See what I mean? Believe at all things, hope at all things. See? Alright? Then is a man has ever been in contract with God. God really been born again. We talk to him about divine healing. Sure, he believes it. Certainly. Sabi niya. Do you believe in miracles? Sabi niya, sure. See, he's a part of God, mga kapatid. Dahil naniniwala ka sa pagkilos ng ating Panginoon, mga kapatid. Dahil party ka niya, mga kapatid. Amen? Sabi niya, he believes anything can happen with God, mga kapatid. Sabi niya, and he's not superstitious, mga kapatid. Hindi ka na magtataka, mga kapatid. Hindi ka na isip ng kung ano-ano. Dahil alam mo, ang Diyos ang lahat ng gumagawa ng mga bagay niya, mga kapatid. Di, sa mga nangyayari sa buhay natin, mga kapatid, alam mo na ang Diyos ang siyang gumagawa ng mga bagay niya, mga kapatid. Amen. Hindi na yung parang magko-question ka pa mga kapatid. Di ba? Sabi niya dito, kasi kung makikita niyo sa verse, dun sa sinabi niya mga kapatid na minsan yung mga tao pinapagana nila yung kaisipan nila mga kapatid. Yung katalinuhan nila or yung kung anumang bagay mga kapatid na yung mga bagay na nangyayari ay sa atin, kagagawa natin mga kapatid. Kapag sa part ng nangyayari sa mga kapatid, lalo na kapag napupunta ka sa alanganin mga kapatid, meron kang pinili dyan choice, kumbaga kung nagdesisyon ka mga kapatid na gawin mo yung mga bagay na yan, tapos mahuhulog ka sa ganitong bagay dahil pinili mo mga kapatid. Pero, di ba, ang Diyos ang siya nagbigay sa'yo ng free will mga kapatid. Diba? Para wala kang masisi mga kapatid. Diba? Kapag dumating ka sa point ng buhay mo na bakit nangyayari sa'yo, kasi pinili mo yan mga kapatid. Diba? Hindi lang, dahil sa'yo, Panginoon, kasi kaya lang kakagata, hindi mo pwedeng may sisi sa ating Panginoon yung mga kapatid. Diba? Kapag may mga ganyang bagay. Pero kailangan mo lumapit sa ating Panginoon mga kapatid. Diba? Hindi lang basta gagawa ka ng, minsan kasi ano mga kapatid, dumarating sa point na gumagawa na ng sariling paraan mga kapatid. At dapat hindi tayo mahulog sa ganung bagay mga kapatid. Dapat nailalaga pa rin natin yung tiwala natin sa ating Panginoon mga kapatid. Kasi wala tayong kakayahan sa mga bagay mga kapatid, di ba? At alam natin sa sarili natin na limitado lang tayo. Di ba? Darating talaga sa point na sobrang pagkadesperado mga kapatid, talagang tatawag ka sa ating Panginoon at mangangako ka pa. Di ba? Na hindi naman kailangan ng Diyos ng pangako mo. Di ba? Kasi lahat kaya niyang gawin eh. Pero dahil dumadating tayo sa point ng kadesperado mga kapatid, talagang nagbabaw ka na sa ating Panginoon. Pero kailangan obligado mong gawin yun mga kapatid kasi binitawan mo yun sa ating Panginoon. Yun yung kasunduan nyo. Di ba? Pero kung mananalangin ka sa ating Panginoon, di ba, mga kapatid, alam na Diyos yung laman ng puso mo mga kapatid. Di ba? Kapag sa mga oras na may kailangan sa ating Panginoon, alam ng Diyos yan mga kapatid. Kaya nga ano din ako mga kapatid yung sinabi ng ating mahal na pastor na hindi naman hayaan ng Panginoon na hanggang dyan ka na lang. Diba? Sa mga bagay na dumarating sa iyo na hindi hahayaan na ating Panginoon na hanggang dyan ka na lang. Diba? Darating yung panahon na pagsasaganahin ka niya, darating yung panahon na bless ka natin Panginoon, darating yung panahon na palalakasin ka niya mga kapatid.
Diba? At yun ang bagay na masarap sa ating Panginoon dahil meron tayong assurance, mga kapatid. Diba? Palagi tayong may assurance sa ating Panginoon. At isang sa mga bagay na dapat natin patuloy na paglingkuran natin Panginoon. Kasi alam natin may assurance tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Kapag nahiwalay pa tayo sa paglilingkod, mga kapatid, di ba? Anong buhay, mga kapatid, ang meron, di ba? Kung isipin nyo na tumalikod, mga kapatid, di ba? Na naranasan mo yung kung paano kumilos ang ating Panginoon, mga kapatid. Imagine, naranasan mo kung paano magpagaling sa iyo yung ating Panginoon, naranasan mo kung paano mag-provide sa iyo yung ating Panginoon, naranasan mo kung paano Kanya pagpalain, mga kapatid, tapos talikod ka, di ba? Isang bagay na malungkot, mga kapatid. Di ba? At nandun yung realization, mga kapatid, pagdating sa huli, mga kapatid. Kapag dumating ka sa point na gumagapang ka na, di ba? Napakahirap. Kaya masarap sa feeling, mga kapatid, na habang pinaglilingkuran natin ating Panginoon, nandun yung Diyos na siya kumakalinga sa ating, mga kapatid, sa buhay natin. Nandun yung Diyos na patuloy na nagbibigay sa atin ng kalakasan, mga kapatid. Diba? Bagamat marating tayo sa point na ang buhay natin na talagang nalulubog tayo, mga kapatid. Pero diba sinabi niya na hindi hayaan na ating Panginoon hanggang dyan kaya. Darating yung pagtugon ng ating Panginoon. Diba? Kahit nung time na ito, mga kapatid, na naging tahimik yung ating Panginoon. Diba? At pagdating dito sa Matthew, mga kapatid, nakita niyo yung kasagutan, mga kapatid. Diba? Humingi sila ng Messiah. Nariyan na. Kahit yung kay Moses, mga kapatid, sa panahon ni Moses, di ba, humihiling sila ng tagapagligtas. Di ba? Ang tagal. Di ba? At dumating si Moses, nakikita nyo na yung pagtugon ng ating Panginoon, di ba, na kailangan mo lang antayin, mga kapatid. Di ba? At kinakailangan mong, kailangan mo ng patience, mga kapatid, sa lahat ng bagay. Di ba? Kaya nga sa kanta, teach me, Lord, to wait. Diba? Inaalang, pag nananalangin ka, dapat antayin mo yung kasagutan ng ating Panginoon, di ba? Teach me not to rely. Di ba? Huwag mong hayaan na matulad ako sa kanila. Di ba? Yung ginagawa nila, kundi maghintay sa kasagutan mo, mga kapatid. Yan yung bagay na maganda, mga kapatid. Yan yung bagay na perfect, mga kapatid. Kapag nakita mo na yung kasagutan ng ating Panginoon. Amen? Sabi niya dito basahin natin dito sa Romans. Sa verse 20. Sabi niya dito, sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa ng lalangin ang sanlibutan, ay nakikitang maliwanag sapagkat anto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila'y walang madahilan. Mga kapatid, sabi niya, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluluwalhati nila tulad ng Diyos, ni pinasasalamatan, kundi bagkus ni walang kabuluhan ang kanilang mga pagmamatuwid at mga mangmang nilang puso ay pinagpadilim, mga kapatid. Nakikita nyo na kahit kilala nila yung ating Panginoon, mga kapatid. Di ba? Kung mapapansin nyo yung tao, di ba, kapag may nakausap ka, na naniniwala din sila sa ating Panginoon, mga kapatid. Pero sabi dito, di ba, sabi niya, siya'y hindi niluwalhati nila tulad ng Diyos, mga kapatid. Di ba? Hindi nila ginawa yon, ni pinasalamatan man. Kung mababasa niyo dito sa verse 20, para lang wala sila may dahilan, mga kapatid. Nandun yung pagkilos ng ating Panginoon. Pero sabi dito, kahit kilala nila, alam nila may Diyos, kahit kilala nila yung Diyos, mga kapatid, pero hindi nila pinasalamatan, mga kapatid. Kaya, ano tayo, mga kapatid? Salamat sa ating Panginoon dahil nakakilala tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Naranasan natin yung pagkilos ng ating Panginoon at meron tayong mga kanya-kanyang personal experience sa ating Panginoon, mga kapatid. At naluluwalhati natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Napapasalamatan natin yung ating Panginoon, mga kapatid. Sabi niya, makikita niyo din, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at mangmang nilang puso, pinagpadilim, mga kapatid. Di ba? Ang mga marunong ay naging mga mangmang. Imagine, di ba? Yung mga marunong naging mangmang. Kasi kung ano yung pinapairal nila, mga kapatid. Sabi ni Brother Branham,
puro na lang theology, puro na lang intellectual mga kapatid yung pinapag-aral nila. Hindi nila nakikita yung pagkilos na ating Panginoon mga kapatid. At isang bagay na kulang sa kanila mga kapatid. Diba? At bilang tayo mga kapatid, kilala natin Panginoon at hindi natin pinapagala yung sarili natin kaisipan mga kapatid. Kundi pinapagala natin yung pananampalataya natin mga kapatid. At alam natin at kilala natin yung ating Panginoon mga kapatid. Amen? Sabi niya dito, sabi niya, I see him pass through the pool of Bethesda, crippled, lame, twisted, blind people laying there, walk right through to the crowd till he found a man laying on a pallet with a sugar, diabetes, or some disease mga kapatid. Sabi nga ni Brother Branham, sabi niya, was going to hurt him. He had in 38 years healed that man and went on. Sabi niya, why? Just questioning him. Sabi niya, he said, verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing in himself but what he sees the Father doing. Mga kapatid, kung titignan nyo, nandun yung sinabi ng ating Panginoon na hindi ko magagawa ito kundi sa aking Ama, kundi dahil sa aking Ama mga kapatid. Nakita nyo yung pagpapakumbaba ng ating Panginoon na hindi niya binigay yung credit sa kanya mga kapatid. Diba? Sabi niya dito, He will show you greater than the healing of this man. Then, that you may marvel. Sabi niya, see what I mean. Now he said, the things that I do, yet a little while. Listen close. A little while, and in a word, see it me no more. Yet ye shall see me, who, the believer, sabi niya. You see me, just that, sabi niya. You shall see me, for I will be with you. Sabi niya, even you to the end of the world, same Jesus, mga kapatid. Diba? Makikita niyo yung gawa ng ating Panginoon. Sabi niya, and I, as His servant, and you as His servant, and we, as a brother and sister offspring of God tonight, declare, I unto you, to the Jesus Christ, is in the building tonight. Sabi niya, could you imagine the joy of the hearts of those disciples? Sabi niya, na pumunta sa Emmaus, sabi niya, after walking with Him all day, and yet didn't know Him, then all at once, sabi niya, He made Himself known to them, sabi niya, by something He done, mga kapatid. Diba? Nakilala natin ang ating Panginoon na sa pagkilos niya, sabi niya, just the way He did it, sabi niya, and then rejoiced and was happy. Could you imagine the joy they had living with the resurrected Christ on that wonderful Easter, sabi niya. Diba, kung makikita niyo yung sa naglalakad sa Emmaus, mga kapatid, kung hindi pa bubuksan ng ating Panginoon yung kanilang puso, mga kapatid, kung hindi paningin, mga kapatid, hindi sila magagalak, diba? Na parang napapasok sila na hindi ba yung habang pinagsasalitaan sila, mga kapatid, habang nagsasalita yung ating Panginoon, nandun yung pagbukas sa kanilang mga puso at mata, mga kapatid. At nakilala nila si Jesus Christ, mga kapatid. Diba? At nakita nyo yung kagalakan ng kanilang mga puso, mga kapatid. Diba? Kapag nakita mo yung pagkilos ng ating Panginoon, nakita mo yung paggawa ng ating Panginoon, mga kapatid, tunay na magagalak yung puso mo, mga kapatid. Sabi niya, sabi niya dito, if you're not in the state tonight, you are living under God-given privilege. You have a right tonight to enjoy the full of blessing, mga kapatid. Diba? Sabi niya, you're living under your God-given privilege, mga kapatid. Sabi niya, you have right tonight to enjoy the full of blessing, mga kapatid. Meron kang karapatan para i-enjoy mo yung blessing niya, mga kapatid. Sabi niya, of all that this apostle had, sabi niya, all that was in the early church will remain in the church because all that was in the church was Jesus Christ. Sabi niya, and He promised His word, mga kapatid. And the things that you see done here, night after night, is only to fulfill that which was spoken of by the Lord Jesus Christ. Sabi niya, I will be with you, in you to the end of the world, and the things that I do, you shall also. Sabi niya, believe us thou this, mga kapatid. Na napakasarap yung bagay na yan, mga kapatid, na meron tayong privilege, mga kapatid, na i-enjoy yung pagpapala ng ating Panginoon, mga kapatid. Dahil sa Kanya tayo, mga kapatid. Amen. At kung mapapasin niyo dito, na dahil kilala tayo ng ating Panginoon, mga kapatid, di ba?
nandun yung buong pagpapala na patuloy na ibinibigay niya sa ating mga kapatid. Dahil alam kasi ng ating Panginoon na kilala natin ng ating Panginoon at masarap sa bagay na kilala din tayo ng ating Panginoon mga kapatid. Na yun yung masarap sa pakiramdam mga kapatid na hindi lang natin basta kilala na yung ating Panginoon mga kapatid. Na yes, na pumaparito ka sa simbahan dahil alam mong may pinaglilingkuran ka, dahil alam mong dapat magsimba, pero isang masarap na bagay na kilala ka din ng ating Panginoon mga kapatid. Diba? Doon sa yung sa kwento ni Paul mga kapatid, na alam ni Paul na pinaglilingkuran ka siya. Pinaglilingkuran niya. Yan, yung ating Panginoon. At alam din ni Paul mga kapatid na kilala siya ng ating Panginoon mga kapatid. Diba? Sabi niya, pagmamayari niya ako. Diba? Isang masarap na bagay na inaano ko ng ating Panginoon mga kapatid. Dahil kilala ka niya mga kapatid at kilala mo siya mga kapatid. Diba? Hindi lang yung bagay na dahil kilala mo lang siya mga kapatid. Diba? Pupunta ka lang dito kasi kinakailangan mo magsimba. Kinakailangan mo lang ayun, para lang masabi na nagsisimba ka mga kapatid. Diba? Masarap sa pakiramdam mga kapatid na kapag kilala mo yung ating Panginoon mga kapatid at kilala ka niya mga kapatid. Hindi lang basta natatapos sa kilala mo yung ating Panginoon mga kapatid. Diba? Pwede kasing diba, kilala mo yung ating Panginoon pero hindi niya kilala. Diba nga yung papagaling mga kapatid, diba? Imagine, ipapagaling nila pero hindi sila nakikilala ng ating Panginoon. Diba? Yun yung masakit na bagay kapag hindi tayo kilala ng ating Panginoon. Dapat alam niya yung pagmamayari ng mga kapatid. Diba? Alam niya yung pagmamayari ng mga kapatid. Hindi lang yung kilala mo yung owner mo, pero hindi ka nakikilala ng owner mo mga kapatid. Diba? Parang useless mga kapatid. Amen? Basahin natin dito sa Romans chapter 13. Verse 1, sabi niya, ang bawat kaluluwa ay pasakop sa mataas na kapangyarihan sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos at ang mga kapangyarihan niya ay hinirang ng Diyos mga kapatid. Diba? Sabi niya, let every soul be subject unto the higher powers mga kapatid. Walang ibang ating Panginoon, sabi niya, for there is no power but of God, the powers that be ordained of God mga kapatid. Diba? Yun yung bagay na talagang lahat ng bagay mga kapatid ay sa Diyos pa rin mga kapatid. Diba? At walang bagay na wala pa rin sa ating Panginoon mga kapatid. Amen? Dito sa Ecclesiastes. Ito yung bagay na maling paggamit mga kapatid kapag meron tayong pinagpapalo tayo ng ating Panginoon mga kapatid, diba? Sabi niya sa chapter 5 verse 4, sabi niya, pagka ikaw ay nananata ng panata ng Diyos, huwag kang magliban sa pagtupad sapagkat siya'y walang kaligayahan sa mga mangmang, tuparin mo ang iyong pinanata mga kapatid. Imagine, sabi niya, maigi nga ikaw ay huwag manata kaysa ikaw ay nanata na hindi tumutupad mga kapatid. Amen. Kapag meron tayong bagay na ipinangako sa ating Panginoon, kinakailangan natin tuparin yan mga kapatid. Kinakailangan natin gawin yun mga kapatid. Dahil, diba, pag madating tayo sa point na sa pagbawa ng ating Panginoon, kinakailangan mong tuparin yan mga kapatid. Sabi niya dito, maigi nga ikaw ay huwag na manata mga kapatid. Diba? Kasi wala naman kailangan sa iyo ang ating Panginoon. Diba? Ang gusto niya lang yung paglingkuran mo siya ng buo mga kapatid. At huwag ka ng Lord, kapag binigay mo sa akin to Lord, I promise. Diba? Kasi tayo sa ganyan. Lord, bigay mo sa akin yung mga bagay na ito, promise. Diba? Sabi niya dito, maigi nga
ikaw ay huwag na manata. Kaysa ikaw ay manata at hindi tumupad, sabi niya, huwag bayaan ang iyong bibig na papagkasalanin ang iyong laman at huwag ka mang magsabi sa harap ng anghel na isang kamalian. Bakit nga sabi niya dito, bakit nga magagalit ang Diyos sa iyong tinig at sisirain ang gawa ng iyong mga kamay, sapagkat sa karamihan ng mga panaginip ay may walang kabuluhan at maraming mga salita, ngunit matakot ka sa Diyos, mga kapatid. Sa bagay na pinapaalala sa atin ng mga ngaral, mga kapatid, na hindi lang basta na mangako ka sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Pag dumating tayo sa point ng gano'n na kailangan lang natin manalangin sa ating Panginoon, huwag ka naman nata, mga kapatid. Sabi niya, diba? Pag ikaw ay at pananata ng Diyos, huwag kang magliban ng pagtupad, mga kapatid. Diba? Isang bagay na paalala sa atin na kailangan mong tugunin, mga kapatid. Kailangan mong tugunin yung sinabi mo, yung kasunduan mo sa ating Panginoon. Diba? Kapag naglingkod ka sa ating Panginoon, mga kapatid, paglingkuran mo siya, mga kapatid. Diba? Kung paano nakilala ng ating Panginoon, mga kapatid. Diba? Kasi, titignan nyo, alam ng Diyos yung puso mo, mga kapatid. Kahit yung mga ako sa Kanya, alam ng Diyos yung puso mo, mga kapatid. Diba? Gagawin niyo yun kasi para wala kang may dahilan sa Kanya, mga kapatid. At makikita nyo, mga kapatid, diba? Si Nathaniel, mga kapatid, sabi niya, walang daya. Diba? Alam ng Diyos na narito ang isang tunay na Israelita na walang daya, mga kapatid. Na wala siyang daya, diba? Kung gagamitin niyo yung word daya, mga kapatid, pwede niyong magamit sa salita na nanalo siya dahil sa daya, diba? Dahil sa pandaraya, mga kapatid. Diba yung mga ganung bagay na nagwagi siya, nanalo siya sa ganung bagay dahil sa pandaraya, mga kapatid. Pero ang pagkakilala sa kanya natin, Panginoon, diba? No guile. At walang daya, mga kapatid. Yun yung bagay na napakasarap makita na hindi ka na daya, mga kapatid. Diba? At yung sinabi ni Brother Branham dito, kung titignan nyo na kilala ka ng ating Panginoon bilang tunay na mananampalataya. Yan. Diba? Bilang tunay na naglilingkod sa Kanya, mga kapatid. Hindi kinilala na yung katulad ng sinabi dito sa Biblia na hindi kita nakikilala, mga kapatid. Diba? Depart from me, na hindi kita nakikilala. Masakit yun, mga kapatid. Diba? Na ginagawa mo yung kautosan ng ating Panginoon pero hindi ka niya nakikilala. Diba? Sarap pakinggan na kilala ka niya, mga kapatid, na hindi mo pa siya nakikita, mga kapatid. Hindi mo pa siya nakikilala pero alam na ng Diyos na ikaw, mga kapatid. Kilala ka na niya. Diba? At alam ng Diyos na doon pa lang, mga kapatid, bago pa man itatag sa libutan, nandun ka na sa Kanya, nagpupuri ka, mga kapatid. Diba? Ngayon sinabi niya kay Job na, Job, bago pa man itatag paano pa yan ang sanlibutan, mga kapatid, diba? Alam na ng Diyos na nandun siya before the world foundation, mga kapatid. Nandun si Job, mga kapatid, naglilingkod, nagpupuri, mga kapatid. At alam din ng ating Panginoon na bago pa man tayo tawagin sa dito, mga kapatid, alam na ng Diyos na kilala ka niya, mga kapatid. At salamat sa ating Panginoon dahil nakilala natin siya, mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon dahil hinanap niya tayo, mga kapatid. Walang tao na naghanap sa ating Panginoon, mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon na nakita natin siya at nakilala natin siya, mga kapatid. Amen. At sa Diyos ang lahat ng papulat ko, salamat na yan po pong sa tayo tumayo. Tayo po yung mawag ng sabon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your love to me. Salamat po, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your leading.
sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Lord, muli kami, Panginoon, nagpapasalamat, Panginoon, sa privilege, Panginoon, na ibinigay mo sa bawat isa, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa mga salita, Lord, na pinagkalo mo, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang patuloy na mapapurihan at salamatin, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa patuloy na pag-ingat sa amin, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang siyang mahanap sa amin, Panginoon, Lord God. Hindi kami naghanap sa iyo, Panginoon, Lord God. Salamat po, Diyos, dahil matagpuan mo kami, Panginoon, sa panahon, Lord God, na sa munduhan kami, Panginoon, Lord God. Walang direksyon ng aming buhay, Panginoon, dahil sa iyo, Panginoon, muli kami nakalapit, Lord God, at narito kami, Panginoon, naglay namin ang assurance, Panginoon, na ibinigay mo sa bawat sa Panginoon. Tunay na hindi mo kami pinabayaan, Lord God, ang mga pangako, Panginoon, sa bawat sa Panginoon. Patuloy mo tinutupad, Lord God, sa bawat sa Panginoon. Salamat po, Diyos, Panginoon, dahil naglilingkod kami, Panginoon, sa mundong ibabaw na ito, Lord God, na meron kami assurance, Lord God, buhay ang aming pinaglilingkuran, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa kalinga, Lord God, at sa pag-iingat sa lahat ng bagay, Panginoon. Sumayo, Lord God, ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa dakilang pangalan ng Kristo namin, Diyos na Panginoon. Amen. Binibigay ko po sa ating kapatid, Lord. Nakapunod po tayo gusto mga kapatid. Salamat sa Panginoon, sa biyaya niya sa atin. Nawa tayo pinagpala ng ating Panginoon. At nawa na nung natagpuan natin ang ating Panginoon ay tayo sunod ng totoo sa ating puso. Hindi lang tayo kilala ng Panginoon. No? Hindi lang din tayo nakakilala sa Panginoon, kundi sabi ng ating mahal na propeta, Christianity, or Christians cannot lose no matter what. Kahit anong gawin natin, sabi ng mahal na propeta, hindi ka matatalo. Kasi sabi ng ating mahal na apostol, Pablo, sabi niya, kahit ako'y mamatay, may pakinabang. Diba? Sabi nga ng Bible, sabi ng ating mahal na propeta rin, you represent stars. Tama ba? Tama ba? Nung nasa sa lupa tayo, sabi ng ating mahal na propeta, ang ating katawan, dahil sabi nga nandun kay Abraham, tayo yung mga dust. Pero before that, sabi niya ganun, ikaw ay isang bituin. Kaya ngayon na sinabi niya kay Job, tama ba? Hindi niya sinabing nung bago itataga sa libutan, nasaan ka? Nasa lupa? Kundi nandun ka sa kalangitan, sa kaisipan ng Panginoon na kailangan lang i-manifest sa ibabaw ng lupa. Kaya sabi ng prophet, hindi matatalo ang Christian. Sabi niya, Christian cannot lose no matter what. Sabi nga ni Jesus Christ sa Ama, sabi niya, lahat ng ibinigay mo sa aking kamay, wala akong naiwaglit. Tama ba? Maliban lang sa anak ng pagkapahamak. So hindi tayo anak ng pagkapahamak, mga kapatid. Kaya mga anak ng Diyos, kaya hindi tayo naiwaglit. Bakit ka mo sa palad ng Diyos, sabi ng Bible, ay doon tayo nakaukit. Hindi ka mawawala doon. Salamat sa ating Panginoon sa kanyang mensahe, mga kapatid, at nawa, come and see. We found Him, come and see. Nung lumapit ka, hindi mo lang siya nakita literal, kundi pag sinabing see, is to understand. Naintindihan at naunawa natin, mga kapatid, na yung natagpuan natin ay tama, at dahil yung natagpuan natin ay una tayong kinatagpo. Tama ba? Sabi ng Bible, ang unang nagmahal sa atin at unang umanap sa atin ay ang Panginoon mismo. Hindi tayo naganap. Pero dahil sa biyahe ng Panginoon, lahat naman ng bagay nito ay biyahe ng Panginoon. Hindi dahil sa biyahe ng Panginoon ay wala na tayo ngayon. Kaya nga sabi ng Bible, what is a man that you are mindful of him? Kasi sa lahat ng nilikha ng Panginoon, dito nakarelate ang Panginoon sa atin. Hindi sa angels. Although yung pinakamataas na uri na ginawa ng Panginoon, yung seraphims, dala ng ating mga dalangin, ng ating mga papuri sa kanyang trono. Pero hindi dyan nag-focus ang Panginoon, kundi doon sa kanyang nilikha. Kasi nga tayo ay nilikha sa larawan at wangis ng ating Panginoon. Hindi sa angels. No? Hindi yun. At kaya nga, kinuha ng Diyos yung kasalanan natin. Hindi katulad sa angels, wala siyang kinuha
kasalanan doon para may pako sa krus. Tayo lang mga kapatid. So nakita natin mga kapatid na biyaya ng Panginoon ay ganyan na lamang. Isang lahat tayo sa kaaway, sa kamay ng kaaway, sa kasalanan, kinuha ng Panginoon yung tabernakulo na yun sa pamamagitan ni Jesus Christ para matubos ang ating mga kasalanan. Sabi nga ni San Pablo, we are purchased by the blood of Jesus. By the blood of God. So salamat sa ating Panginoon sa gabi na ito. Kung wala tayong mga prayer request, kaya isama rin sa panalangin si Brother Edgar, sila Brother Archel sa aming trabaho, si Brother Paul din mga kapatid at kakausap ko sila, sabi niya, Brother David, pakisama kami sa panalangin sa kanila pagtatrabaho doon sa abroad kasi minsan hindi nga sila nakakapanood dahil sa trabaho nila hindi naman ngayon ay wala silang pasok, hindi naman gano'n. So, malilate na sila. So, wala nang live. So, yun na, hindi na yung kumbaga tawag dyan sa kumbaga ngayon na sila, bukas na sila makakapanood, gano'n. Or dahil sa may mga trabaho, hindi na. Napatuloy natin sila yung panalangin kasi walang gano'n nakatulad sa atin na sagana tayo sa forgetting not the assembly of the saints. Buti nga ngayon dahil sa may ganyan na tayo. Kahit papaano napapakain yung kaluluwa. Hindi katulad natin na busog na busog tayo sa salita ng Panginoon. So sila walang gano'n. So ang kailangan lang nila ay panalangin kay si Brother Archel. Dahil siyempre nasa dagat sila, si Brother Arnel. Ngayon nasa US yata sila nakahimpil. Malayo. So, pero hindi maikli ang kamay ng Panginoon para hindi sila maabot sa pamamagitan ng panalangin ng mga banal. No? So, ganun din sa pangangailangan namin mga kapatid sa pamilya na siya patuloy mag-provide. At kasama lagi kayo sa panalangin, gabi-gabi dito sa atin sa church. Dahil yun lamang yung pag-asa natin, panalangin. So, nakita natin yung nangyayari sa panahon natin ngayon. Malapit na. So, dati nga nung pakinggan ko isang pastor, hindi ito doktrina mga kapatid na. Nakwento ko lang sa kanila nung Sunday. Sabi kasi daw doon sa Bible hindi ito doktrina, pinakwento ko lang baka sabihin yung doktrina ni Brother Tulito. Baka hindi daw baka ito na ba daw si Trump. Kasi at the last Trump daw. Nasa Bible, the voice of the Archangel. Baka ito na daw kasi pangalawang term na last na daw ito eh. So walang ganun sinabi ang Bible na pag sinabi si Trump, si Donald Trump yun. Ang sabi doon, the Lord Himself shall descend. May voice of Archangel, mayroong Trump, mayroong, di ba? Baka doon hindi yun. Pero sinasabi kasi nandito, kahit ng theologians na nasa denomination, baka ito na daw. Kasi makapangyarihan. Walang gano'n mga kapatid. Walang sinabing pangalan na gano'n. Kahit na si Garban wala sa Bible pangalan niya Si John the Baptist, hindi naman sinabing si John the Baptist ang lalabas Ang sabi doon si Elias. Tama ba? Pagdating, ang pangalan John the Baptist, hindi Elijah. Sino nag-confirm na si John the Baptist yung Elijah? Si Jesus Christ mismo. Sabi niya, Rabbi, di ba dadating si Elias? Oo, dumating na. Hindi niya napansin. Tayo ngayon mga kapatid, dumating na si Elijah. Through Brother Branham. Sa ministry niya. At nakilala natin, nasumpangan natin mga kapatid. Kaya hindi na tayo maliligaw sa mga bagay-bagay na yun. Kasi alam mo natin, lahat ng binigay ng bridegroom, ng asawang lalaki, na sekreto, mystery before the foundation of the world, sinabi niya sa kanyang nobya, sa kanyang asawa. Tama ba? Kasi sabi nga ng mahal na propeta, we are Mrs. Jesus Christ. Kasi yung apelido ng lalaki, pupunta sa babae. Tama ba? Kaya kung ano yung kaluwalhatian ng Panginoon ay nasa atin. No? Tama ba? Kaya ang nakikita sa atin, hindi yung sarili natin, kundi yung kaluwalhatian ng Panginoon.
Yung kasi sa atin, wala yan, hindi yan papasa. Lahat hindi yan papasa dun sa requirements ng Panginoon. Pero bakit tayo nakapasa? Dahil yung requirements ng Panginoon ay nasa atin. Sa tinanggap natin na sinunod natin. Sa nawa, ang bawat isa natin ay makasunod ng buong puso sa ating Panginoon. Kasi yun ang kailangan ng ating Diyos. So sa gabi ito, bago tayo lumuhod sa ating Panginoon, kung wala kayong prayer request mga kapatid, sama rin natin ng bawat orthodox ng bahay dalanginan, pati ng ating mga pastor. Ulitin natin ang Christ is the answer. Christ is the answer to all my longing. Christ is the answer to all I need. Savior of time. The great physician. Oh, hallelujah. He's all I need. Amen. Tayo pa na tayo.
Hindi ko ba isang tayo ngayon? Lord, maraming salamat o God sa gabing ito sa katugunan ng mga panalangin namin. Lord, itinataas ka namin muli sa aming mga puso, sa aming mga labi. Dahil ikaw ang Diyos na dakila sa lahat. Hindi mo kami kinakalimutan o God, hindi mo kami pinababayaan. Sa bawat panalangin namin o God ay nakarating na ako sa iyong lubuyo ka ng awa. At ang katugunan ay patuloy may pagkaroon sa bawat isa. Lord, wala kaming katayanan sa aming sarili kung wala ka sa aming buhay. Ang dalangin namin o God, patuloy mo kaming patnubayan sa aming pananampalataya. Patuloy na patibayin at palaguin o Lord Jesus. Lord, ang aming pag-asa ay ikaw lamang at ang aming pananampalataya patuloy namin nilalagak sa iyong makapangyarihang kamay. O Lord Jesus, kami nagpapasalamat sa lahat ng biyaya mo sa amin sa mga blessings, O Lord Jesus, sa kalakasan, Lord God, at ang dalangin namin, O God, ang iyong banal na dugo
ang siyang patuloy na magbigay ng proteksyon sa amin. Balutin mo kami, O God, na yung banal na dugo ng Jesus. Lord, ito po ang aming samang dalangin, patuloy ka namin tinataas at pinapupurihan. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. This is my desire to honor you. Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, yes, Lord, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Yes, Lord, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, I give you my heart, yes, Lord. Oh, Lord, I give you my heart, and I give you my soul, yes, Lord. And I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, I give you my heart. And Lord, I give you my heart. Yes, Lord, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord God, sa katugunan ng aming mga panalangin, Lord. Patuloy natin purihin ang ating Panginoon. To God be the glory. God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. By His blood He has saved me. By His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. By His blood He has saved me. By His power, yes, Lord, He has raised me. To God
pambagi ng ating gawain, ang pagpapalik ng ating kaloob. Awitin natin, give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son, and now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Nais kong ibigay sa ating kapatid, Brother MJ. Siya muna sa panalangin sa pagtapos ng ating gawain. Tayo po at manalangin. Mapagpalang Ama, Diyos ng dakila, sa lahat ng bagay, Panginoon Lord Jesus. Salamat, Panginoon Lord, sa gabing ito, Panginoon, ay pinagkalog mo muli sa amin, Panginoon. Ang pribilehiyo, Panginoon, na gumanap ng itong gawain, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat pinagkalog niyo muli, Panginoon, sa amin ang iyong Santong Espiritu, Panginoon, nananahan sa aming mga puso, Panginoon. Pagtulong sa amin, Panginoon, upang patuloy na tuparin ang iyong mga salita, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, Lord Jesus, na ikaw ang siyang lagi na sama, Panginoon, Lord Jesus, sa bawat minuto ng aming buhay. Salamat, Panginoon, sa mensahe na muli namin napakinggan, Panginoon, Lord Jesus, na pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon, ang biyaya, Panginoon, kung saan, Panginoon, hindi lang namin kayo, Panginoon, natagpuan, Panginoon, pagkus kayo, Panginoon, ay aming naunawaan, Panginoon, pinanampalatayaan ng Panginoon at sinamba, Lord Jesus. At hindi namin magagawa yun, Panginoon, kung wala inyong kapahintulutan, Panginoon, Lord Jesus. Salamat sa iyong biyaya, Panginoon. Ang iyong biyaya, Panginoon, Lord Jesus, ay naging sapat sa maghapon sa amin, Panginoon, Lord Jesus. Hindi ka nagkulang, Panginoon, sa amin, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, pagkat nanahan kami, Panginoon, Lord Jesus, sa iyong presensya ngayon na ito, Panginoon, Lord Jesus. At uuwi kami, Panginoon, na bit-bit, Panginoon, Lord Jesus, ang biyaya at katugunan sa aming mga panalangin ng gabi, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, Lord Jesus, sapagkat di ka nagkukulang, Panginoon, sa kabila ng aming mga pagkukulang sa iyo, Lord Jesus. Pagpalain niyo, Panginoon, Lord Jesus, ang iyong mga ginamit, Panginoon, sa likod ng pulpito, Panginoon, Lord Jesus. Alam niyo, Panginoon, ang pangangailangan nila, Panginoon, Lord Jesus, maging ng kanilang pamilya, Panginoon, Lord Jesus. Pagpalain niyo sila, Panginoon, maging ang kanilang mga ministeryo na ginagampanan, Panginoon, Lord Jesus. Maging ang bawat isa, Panginoon, Lord, na nakinig ng iyong mga salita, Panginoon, Lord Jesus, ay palaguin niyo muli, Panginoon, sa amin, Panginoon, Lord Jesus, ang iyong mga salita, Panginoon, maging ang pananampalataya na ibigay niyo sa amin, Panginoon, nawa ay maingatan namin, Lord Jesus. Upang sa iyong pagbabalik, Panginoon, ay matagpuan niyo, Panginoon, Lord Jesus, ang pananampalataya na pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon, ng libre, Lord Jesus. Dalangin din namin, Panginoon, ang mga kaloob na ito, Panginoon, na iyong pagpalain, Panginoon, Lord Jesus, at magamit, Panginoon, Lord Jesus, sa iyong sakdal na kalooban lamang, Lord Jesus. Maging sa aming pag-uwi sa aming mga tahanan, Panginoon, Lord Jesus, ay ingatan niyo muli kami, Panginoon, Lord Jesus. At ikaw, Panginoon, Lord, mag-provide ng aming mga sasakyan, Panginoon, hanggang makauwi kami sa aming tahanan. Bitbit ang kagalakan sa aming mga puso, Panginoon, Lord Jesus.
Pang sa aming pagpahinga ngayong gabi, Panginoon, ay pagkaloob niyo ang maayos na tulog, Panginoon, at buhay muli sa kinabukasan, Panginoon Lord Jesus, at makita ng mga tao na ang aming sinasamba na Diyos ay buhay, Panginoon, at makapangyarihan. Sa iyo, O Diyos, ang lahat ng kapulihan at pasasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo ng aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Bless you, Mother MJ. Salamat sa ating Diyos muli sa gabing ito at tapos sa pang ating gawain, mga kapatid. Tayo magkamayan at magbatihan sa bawat isa. Awitin natin, just a closer walk with Thee. I am weak, but Thou art strong. I am weak, but Thou art strong. Jesus in me From all wrong, found me satisfied as Lord, as I walk along knows the day. Just a closer walk with Thee. I plead, daily walking close to Thee. Let it be, dear Lord, let it be to this world, of toil and snare. If I falter, Lord, who cares? Throw with me my burden share. None but Thee, dear Lord, none but Thee. When my feeble life, is over, time for me will be no more. Guide me gently, safely on to Thy kingdom shore, to Thy shore. Is my plea. Daily walking close to Thee. Let it be, dear Lord, let it be the loving kindness. The loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise Thee, thus will I bless Thee. I will lift up my hands unto Thy name. Unto Thee, Lord, unto Thee, O Lord. Do I lift up my soul unto Thee, O Lord. You will lift up my soul, oh my God. I trust in Thee. Let me not be ashamed, let not the enemies triumph